Anyway, sino ba ang yaman natin? Sino ba ang yaman natin? Ang yaman ba natin ay ang mundo? Pagko sasabi na natin text, huwag ibigin, mahalin ang mundo. Ang awit na ito ay kinalaman sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya man pagsamantala, gamit ay parang dali ang dulo na luwa. Bakit kung hayaan ay hatid ay pinsala? Minsan may nais akong ang maging tanyag at maging, ngunit ang tuwa't galak ay di naging ganap, dahil ang ngiti na nasa akin ay huwag. Iyong pagmamahal, huwag nang mawalay sa paglingat mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Yaman ko'y pag-ibig mo, puso ko'y tulan mo lang gusto. Yaman kong sa sukat ay hindi magkukulang. Yaman kong sa lawak ay sadyang walang hanggan. Iyong pagmamahal, huwag nang mawala.
po sa awit na yun na biniligay natin kay Lord. Yan. So, gandang umaga po sa atin lahat. Ito po yung siguro dahil suki na ako ng sa pamilya. Sana huwag po kayo magsawa sa mukhang ito. Ano po? So, salamat po. Kaninang umaga ay alas 4, gising na kami ni Sister Johnny. At buti na lang, doon sa San Carlos ay alas 7 kami umalis sa bahay. At 7:30 nasa San Carlos na kami. After 15 minutes, yung guest speaker namin doon, dumating na. Taga-mabalakat, buti na lang, nauna kami. Kung hindi, sila yung magbubukas ng gate. Pero, nagulat din ako pagdating doon sa Manila. Sarado pa. Si Bunso, yan. Siya yung nasa gate. Siya yung nasa gate, no? So, salamat sa Diyos. Tayo po ay sa gate na manalangin. Dakila namin, Ama, salamat po sa iyong mga salita na amin po tutong hayaan pag-aaralan sa oras nito. Samahan kami sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Hindi sa lahat ang magpapahayag ng mga salita. Kung kung pababayaan sa ganang sarili ko, wala akong magagawa, wala akong kaya, wala akong alam, kundi hindi depende ng Diyos. Salamat po ng marami. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sabi po ng ating teksto, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig na Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang lahat ng umiibig, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang masamang nasa ng mata, at kapalaluan sa buhay, hindi mula sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Lumilipas sa sanlibutan at ang masasamang nasa nito, ngunit ang sino ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili pagpakailanman, pagpalayan ng Diyos sa kanyang mga salita. Nais ko po magsalita tungkol sa hiwalayan, separation. Hindi ito hiwalayan ng mag-asawa, hindi ito hiwalayan ng magkaibigan o mag-best friend. Ang tinutukoy kong separation o paghiwalay ay yung kung paano natin hihiwalayan ang mundo. At dito sa ating teksto, makikita natin na binabanggit ng Bible, talagang minsan napakabigat na pananalita ang binabanggit dito ni Apostol Juan. Ngunit bilang Kristiyano, kailangan natin harapin araw-araw ang mundo. Maliwanag sa pasimula pa lamang tayo naging Kristiyano na sabi ng salitang iglesia, ibig sabihin eklesia. Ibig sabihin tinawag, pinili upang ihiwalay sa mundo. Galing sa burak ng kasalanan upang ihiwalay sa mundo, tugo para sa Diyos. Habang nakikipamayan tayo sa mundo ito, madalas hindi natin malaman kung paano o kung saan tayo lulugar. Natatandaan ko, siguro, mga 10 years na akong Christian, naging caretaker kami sa lumang building. Nakarayap doon kami nakatira. Doon nag-aral sila Edmond, walking distance ng yung Anderson. Doon sila nag-aral. At nahikayat po ako na pag-export. Sa pag-export ko, totoo po, maraming pera. Pero alam niyo po ba, imbis na kumita, imbis na umulan, imbis na ika na yumaman
si Pastor Edgar lalong namulubi. Nasangla pati yung titulo ko at parang mawawalan na kami ng bahay at lupa. So ibig ko sabihin, hindi ko alam kung saan ako lulugan. At doon na-realize ko sa pangungusap ng Diyos, iniwan ko po ang export. Kasi yung export, uubusin ang oras mo, panahon, at akala ko, nakatayo ako, yung palang tumba na ang aking spiritual life. Hindi na ako nag-pray, hindi na ako nagbabasa ng Bible, Sunday after Sunday, nandun ako, pero wala yung puso ko sa Panginoon. Nalubog ang aking spiritual life. Hanggang sa puntong iniwanan ko na po ang export at ako po ay nag-full time sa ministry ng ating Panginoon. Hindi pa ako pastor. 15 taon, nagdipon ako sa church. Naging Sunday school teacher. Hindi ko alam. Nung dumating si Pastor Bulangon, Brother Edgar, nanano ka pa, o teka muntahin si LST. At doon, nag-decide ako, at matagal na rin akong gustong pumunta sa LST. At noong nasa CLST tayo, nakatulong po yung tinatawag na education by extension. Education by extension. Galing Baguio. At meron director na bababa sa Central Luzon. Hindi na ikaw yung pupunta sa Baguio, sila yung bababa. Naka-13 units ako. Credited sa Baguio. Pagpasok ko sa Bible School, naka-credit ang aking nakuwang subject. At kinuha ko po halos 3 years may late. Bago ako nag-graduate 2005. So, ibig ko po sabihin, ang CLST naging bahagi po, naging bahagi po ng buhay ko. Nung pagdating ko sa CLST, alam niyo po, nung nandun na ako sa CLST, sa kabila na may 15 years kasama ko si Pastor Rick Palabasan. Pagdating ko sa CLST, yun pala ang alam ko. Wala po akong alam. Kaya naging pagpapala po sa aking buhay spiritual paglago ang CLST. Kaya ito ngayon ay CLST Sunday. Amen po ba? Yeah. Kaya nais po natin na pasalamatan ng CLST. Kung wala ang CLST, paano ba kami na mga nasa mababang antas ng pinag-aralan? Salamat. Nandiyan ang CLST. 2005, nag-graduate ako. Pagkatapos ng graduation ko, hinuwa ako ng class BC bilang church planter. Salamat. Saan ba tayo lulugang? Sa mundong ito. Minsan hindi natin alam na papasama tayo. So, may tinuturo ang Biblia sa atin kung paano tayo lulugan. Paano tayo lulugan? Kung saan tayo lulugan sa mundong ito. May tinuturo ang Bible sa atin. Una, tingnan muna natin kung ano ang kahulugan ng salitang mundo. Sa sulat ni Pablo, o ni Juan, sinasabi sa 1:3-6, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng John 3:16 na ang Diyos ay inibig niya ang mundo at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at iligtas ito. Ang salitang mundo ay tumutukoy sa mga taong mga kasalanan na ninirahan sa mundo ito. Subalit, ang Panginoong Hesus, ang Panginoon Diyos, inibig niya ang mundo ng mga kasalanan
At sa gayon, bilang mga Kristiyano, we are also to love sinners. Kaya nga, kailangan natin mahalin ang mga makasalanan. Huwag natin silang ipupuwera. Kasi tayo ay galing din sa kampo kung saan tayo ay pinulot lang ng ating Panginoon bilang isang taong makasalanan. So, ang Biblia, sinasabi na tayong mga Kristiyano na ay kailangan natin ibigin ang mundo, ang sanlibutan, na kung saan doon naninirahan ang mga makasalanan. Tandaan natin, yung mundo ating ginagalawan, ito yung creation ng ating Panginoon. Subalit, ang tinutukoy ng ating Panginoon na mundo sa Biblia ay ito yung kung saan naninirahan dito ang mga makasalanan katulad natin. Kaya dapat natin unawain maigi, mga kapatid. At sa nasabing teksto, sa verse 16 ng 1 John chapter 2, ay kung tingnan natin para magkataliwas para magkalaban. Ni sinabi niya ang Apostol Juan dito na huwag niyong ibigin ang mundo. So, ibig sabihin, doon sa verse 15, o verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang masasamang nasa ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa sanlibutan. Ibig pala sabihin dito ni Juan, yung sistema o kung paano mamuhay ang tao sa mundo nito. Ibig sabihin, ito yung huwag natin ibigin. Kung titignan natin yung verse 17, sabi ay lumilipas ng sanlibutan. Ito sanlibutan na gusto mong akapin, itong sanlibutan na gusto mong ibigin, yung mga nando sa masasamang nasa nito. Ngunit, ang sabi, lumilipas ang mga ito. So, ibig sabihin, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Very shocking. Napanood natin ng issue ngayon tungkol sa flood control o flood budget. Siguro, dito sa buong Pilipinas, siya lang yung merong ganong luxury. Hindi na natin tutukuyin yung pangalan. Pero, bakit? Apat ang anak, dalawa silang mag-asawa, hindi dapat. Anin lang dapat yung kanila sasakyan kung tig-isa na lang, ano? Pero, ang tao dito, takaw ng dala, takaw ng mata, at kapalaluhan sa buhay. No? Kaya ito yung sinasabi ng Bible na huwag ibigin ang mundo. Ang sistema ng mundo ito, dahil ang sistema ng mundo ito, o ibig sabihin ng present world system, ay sistema na kung saan kontrolado ni Satanas. Alam naman natin na sa panahon natin ito, namamayagpag si Satanas. Kaya nga sa 2 Corinthians 4:4, yung mga tao na kung saan ay gusto natin ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila, dahil ang sabi ng 2 Corinthians 4:4 ay binulag ng Diyos ang sanlibutan ito upang hindi nila masilayan, maliwanagan ang Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Do you follow? Sabi, yung sistema ng mundo ito ay kontrolado ni Satanas. Kaya, kung hindi natin alam kung saan tayo lulugar, si
tiyak mapapaniwala tayo. Ang mensahe nito, ang katuruan nito ay isang tinatawag natin doctrinal lesson. Kailangan tayong humiwalay sa mundong ito. Kaya, meron binabanggit si Pablo. Tingnan natin. Ephesians chapter 2. Verses 1 to 3. Ephesians chapter 2, verses 1 to 3. At kayo ay kanyang binuhay na dating mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Una, sa mga ito ay dati kayong namumuhay ayon sa takbuhin ng sanlibutan ito, ayon sa pinurot ng kapamalahan ng hangin, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sila na kasama nating namumuhay noon ayon sa masasamang nasa ng ating laman na gumagawa sa mga nagnanais ng laman at ng mga kaisipan ay likas na mga anak na labis ng pukot katulad ng iba. So makikita natin maliwanag na noong pa man ay sinakop ni Satanas ang mundo ito at kontrolado niya bawat isip at lakad at gawa ng tao. Sa mundo merong kampo ng Panginoon, merong pangkampo si Satanas. Kaya saan tayo lulugar sa mundong ito? Kumbaga, tingnan muna natin, may isang passage pa, Ephesians 6, 10 to 13. Ano ang sabi? Ephesians 6. Kumbaga, isang book lang ito na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 13. Ang sabi po ay ganito. Sa katapusan, mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Isuong ninyo ang buong balubi ng Diyos upang tayo ay makatayo laban sa lalang ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipagtunggali laban sa laman at dugo, subalit laban sa pamunuan, laban sa kapamahalaan, laban sa mga kapangyarihan sa kadiliman na sa kapanahon ito, at dahil at laban sa espiritual na kasamaan sa mga damo ng kalamitan. Ibig sabihin, makita natin na kahit saan tayo dumango, nandun ang ating kaaway. Kaya, para bang sabihin natin, parang walang safe na lugar para sa mga Kristiyano sa mundo ito. Pero, nagkakamali ang mga sumasabi nito. Merong safe na lugar. Safe na lugar sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Sa kampo ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga Kristiyano ay hiniwalay. No? Kaya nga yung Kristiyano, bago niya tawagin ang mga mananampalataya nasa murang kasalanan, tinayo niya muna yung kanyang iglesia. Tinatag niya yung kanyang iglesia at upang sa ganon, ang lahat ng mga makasalanan na makakilala sa Panginoon ay dadalhin niya sa kanyang iglesia. Amen ba? Kaya tayo, mapalad tayo. Merong iglesia sa Manila na kung saan lahat ng mga tinatawag ng ating Panginoon, pinipili ng ating Panginoon, ay doon niya dadalhin sa kanyang iglesia sa Manila. Kaya nandito tayo ngayon. Inakay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tayo ay naging membro ng pamilya ng Diyos dito sa Manila Agape Baptist Church. Tandaan mga kapatid, parang sa mundong ginagawa natin, matira patibay. Kaya madalas sabihin ng Bible, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. Walang arungit o walang kasabi
naiwan natin ang material blessing sa buhay na ito. Kailangan natin ito. Dahil ang mga pagpapalang ito ay bigay ng Diyos literally, malaya at sagana for all to enjoy. Ano ang sabi ni Pablo kay Timothy? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Pwede bang pakibasa sa King James Version? Kasi gusto kong makita yung word separation niya. 1 Timothy 6:17. 1 Timothy 6:17. Sa Tagalog, pagtagubilinan mo ang mayayaman sa kapanahunan ito na huwag silang maging mapagmataas ni umasa sa kayamanang walang katiyakan, kundi sa Diyos na buhay, na siyang masagana nagkakaloob sa atin sa lahat ng bagay upang ating matamasa. Pinapayuhan ni Pablo, si Timoteo, sabihan mo ang mayayaman. Natatandaan ko, meron din habilin kay Pedro, na sabihan mo ang mayayaman, na huwag silang magmayabang. Akala kasi ng mayayaman, ang buhay ay doon lang umiikot sa material. Kaya kami tao po na ang tinutuso niya yung kanyang kayamanan. Amin po ba? Ang Diyos nila ay ang kanilang pera. No? Kaya sabi ni Pablo, pagsabihan mo ang mga Kristiyanong ito, pagsabihan mo. Of course, Christian ang sinasabihan niya. Dito po sa verse 17, ano sabi? Sa English version, verse 17, ano po ang sabi? 1 Timothy chapter 6, verse 17. Ano po sabi sa verse 17? Okay. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, not trust in uncertain riches, but in the living God who given us richly all things to enjoy. So, yung palang material na yan, maganda yung bahay mo, kumpleto ka ng gamit, hindi masama. Material na blessing ni Lord yan. Hindi naman tayo ascetic or extremist. So, alam po ba natin ang mga extremist, mga ascetic, try to obey them to go away in and makapag-isa. Ibig sabihin, makapag-isa at mamuhay doon sa monasteries. Monasteryo. Alam natin, mali ito. Kaya sila bumubukod, itong extremist na to, ascetic, ay gusto nila ay umiwas sila sa mundo. Dahil nakikita nila yung mundo, iba ang gawa. Ang mga ascetic na ito, avoiding physical pleasure, living a simple life, yung kadalasan para sa kanilang religious wisdom, they live in a very ascetic life. Alam niyo po ba yung pagkain, halimbawa nakipag-birthday ka, meron kang sharon. May sharon ka. Yung galing sa kasal, birthday, pinabalutan ka. Ito mga ascetic na ito, hindi nila kakainin yan.
Dahil para sa kanila, marumi yan. Iba yung interpretation nila sa bagay ng marumi. Ang bagay na marumi, yung lumalabas sa bibig ng tao. Yun yung nakakapagparumi. Pero yung bagay na pinapasok mo, dadigest ang ating bituka at ilalabas lang natin yan. Ang nakakapagparumi ay yung ika nga po ay kung ano ang lumalabas sa bibig ng isang tao. Tanda natin, ang ating Panginoong Yesus mismo, siya po ay, ang tawag dito puntahan siya ng maraming tao. At si Jesus mismo ay dumalo sa kasalan. Yung kasalan sa Kanaan. Di ba merong pagkain dyan? Merong inuman dyan? Yung inuman nila, yung mga masasarap na alak ito. Hindi katulad ng alak ito. So makita natin, ang mga pamilya sa Bethany, nakikain sa isang pariseo. Sa kanyang bahay, ang Panginoong Jesus. At kung titignan natin, nagpahinga ang ating Panginoon sa isang solitary lugar. Isang matahimik na lugar kung saan pumunta ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, nag-e-enjoy siya sa kanyang creation, sa mga halaman, sa mga prutas, sa mga binggi. Actually, ginamit niyang mga illustration ang kanyang creation. Paano magiging masama ang mundo ito? Yung mga creation ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi masama. Yumaman ka. Katulad ni Rose ngayon, ni Richard, mayaman na. Blessing ni Lord yun eh. Amen po ba? Huwag natin ituturing masama yan. No? Ang masama lang po, kung gagawin natin Diyos-Diyosan yan sa ating buhay. Kaya nga anumang bagay na pinahihigit natin sa Diyos, yun ang Diyos mo. Kaya yung iba, hindi pakaalis sa bahay, baka raw nanakawan yung bahay nila. No? Araw pasumig ng mga tulusan. Hindi nila maiwanan ang kanilang material na pag-aari. Jesus enjoyed nature. He spoke plants, trees, fruits. Nature lovers po siya. Katulad ni Edmond. Katulad ko. Alam niyo po ba yung halaman na binigyan ni Sister Mary sa akin na isa lang? Yung sabi nila elephant tree. Punong-puno na po ng elephant tree yung bahay ko. Plan sa ako rin. Parang gubat na nga po yung bahay ko eh. Marami akong gulay. Marami akong prutas. Si Edmond, supply sa akin ng halaman. Eh yung 4 na kalamansi ko, sawa ako sa kakapitas. Blessing! Kaya minsan, nagtatalo kami ni Mrs. Minsan, nino meron mo itong kinta naman ko. May papatay kami. Pag pinuto niya, kukunin ko, tusok uli, tutubo. Ibig ko sabihin, mga kapatid, ang mundo na ating ginagalawan ng mga material blessings. Kasi, bakit? We are created sa 3 bahagi ng ating buhay. We are created material being. Ibig sabihin, kailangan natin ng material. Kung hindi tayo kakain, mamamatay tayo. Ganun din, social being tayo. Kung wala yung kapwa-tao natin, paano tayo? No man is an island. Tama?
Bakit si Richard ay hinanap niya si Rose? Kailangan, kasi we are created sa kategorya nito, social being tayo. At siyempre, spiritual being. Alin na matibang? Alin na matibang? Kailangan mas matibang ang ating spiritual. Ito yung tungkol sa bagay, tungkol sa Diyos. Punta tayo sa pangalawang punto. Sana, naliwanagan tayo sa unang punto. Anong mahulugan ng punto? Yung ikalawa, mga bagay na tiyak na sinasabi ng Bible. Ano ba yung bagay na tiyak na matters in which we can definite? So, mga bagay na tiyak, binabanggit ito sa 2 Corinthians chapter 6, 14 to 17, at sa Amos 3, verse 3. Ang sabi, yung dalawa ba pwede magsama? Kung hindi sila parehong paniniwala, hindi pwede. So dito, makikita natin, ito yung bagay na tiyak na sinasabi ng Bible. One, makikita natin sa 2 Corinthians chapter 6, 14, 17. Saan tayo dapat umiwalay? Saan tayo dapat separate? Separate from all unrighteousness. Verse 14. Separate from all unrighteousness. Pag alam mo na hindi makatwiran at hindi matuwid, kailangan kang umiwalay. Verse 14, binabanggit siya. Ano sabi sa verse 14? Sa Tagalog, huwag kayong makipamakot sa hindi mananampalataya, sapagkat anong pakikisamang mayroon ng katwiran sa hindi pagkakilala sa kautusan, o anong pakikipag-isang mayroon ang iwanan sa kadiliman. So verse 14a, makikita natin na sinasabi na humiwalay tayo sa lahat ng hindi matuwid. Halimbawa, kung ikaw ay binata, ikaw ay dalaga, tiyak ito at binabanggit ng Bible, huwag kang makipamalo, huwag kang mag-aasawa nang hindi mo kapanalig o kapananampalataya. Siyempre, yung pangalawa, makikita natin, separate from all works of darkness. Ibig sabihin, kumiwalay ka doon sa mga igana na nasa kadiliman. Pwede ba magsama ang dilim sa liwanag? Tandaan natin ito. Nananahan si Kristo sa isang Kristiyano at ikaw ang ilaw ng mundo ito. You are the light of the world. Kaya nga, ipakita mo ang liwanag na yan. Humiwalay ka sa gawa ng kadiliman. Alam natin ito. May wisdom tayo na galing sa ating Panginoon. Ilang pa pa rito ang binata at dalaga. Huwag tayong ika nga pangunahan ang Diyos. Karanasan ko sa arayat. Sabi nila, yung boyfriend at girlfriend nila, mabait naman daw. Dadalhin ko sa church. Super bait eh. Pati pamilya, mabait. Alam niyo, pagdating ng nag-asawa sila, hindi mananampalataya, naging sakit na nila ng ulo. Saksi ako, nakikita ko, hanggang ngayon, nagsasuffer yung asawa ng hindi Christian. At may humiwalay na. May naghiwalay na. Itanong kong inaanak ko. Uling naman talaga converted. Hindi kayang naging asawa.
Atagpuan niya ang kapitlet ng over. O, pakalunod siya. Mag-suffer na, gawin. Alam niyo po, hindi ko tinataas ang buhay niya. Yung anak ko, nakita ko kung paano niya pinag-pray yung mapapangasawa niya. Hindi nga, ang daming may gusto sa kanya. Kahit sa abroad, marami may gusto sa kanya. Pero, mas nag-stick siya sa isa. Ako, talagang sabi ko ako sa anak ko kasi alam niyo po kasi ito yung binipisyo ko bilang magulang. Pinalaki ko po ang aking mga anak sa simbahan. Na-convert po ako, si Edmond po, 5 years old pa lang. 38 years na po ako sa ministry. Mula nang na-convert ako, 30 years old ako, 68 na po ako. So, 38 years. Daman na simbahan ang mga anak ko. Lumaki po sila. Hindi perfect. Hindi perfect. Walang perfect na tatay, walang perfect na nanay, walang perfect na church. Tandaan po natin. But habang pinalalaki natin ang ating mga anak, turuan natin sila sa dapat nila nakakan. Mga binata, mga dalaga, tiyak ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ito yung mga bagay na tiyak na sinasabi, huwag natin sasalamsakin. Ibig na sabihin, huwag natin labanan. Si Brother Romel, alam ko, nabulot niya yung naging patotoo yung buhay ni Brother Edmond sa kanya. Amen? Amen? Huwag na po natin labanan ang salita ng Panginoon. Dahil tayo mga mananampalataya ay pinananahanan ni Kristo. Paano magsasama ang dilim sa liwanag? Sa pananampalataya pa lang, makukontrahan na kayo. Yayayain mo siya sa simbahan. Ayaw niya. Bakit? Kasi walang Kristong nananahan sa kanya. Kaya nga sabi ng Bible, pwede ka magsama ang dilim sa liwanag. And then, pangatlo, separate from Belial. Itong Belial ay the old devil. Kaya, sa matahuli, tinawag siyang Satanas. No? So, verse 15. Ang sabi sa verse 15, at anong kasunduan mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahaging mayroon ang mananampalataya sa di mananampalataya? So, ibig sabihin, itong mga tao ito, tinawag silang infidels. Separate from infidels, ibig sabihin sa verse 15, tao hindi naniniwala sa Diyos. Ito yung mga ateista. Mga taong walang kinikilalang Diyos. Separate from idols. Verse 16. Ang Kristiyano ay templo ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, paano magsasama ang mananampalataya sa di mananampalataya? Ano pa? Separate from false teachers na naghilikhaan ng pagtatalo-talo, lalo na about primary doctrines. Kaya, mayroong 4 na verses o verse books dito, hindi na natin mapagiging tatagal tayo. Separate from heretics.
Ito yung mga taong binabanggit sa 1 John 9 hanggang 11. Ito yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo bagkus nagdadagdag sila ng katuruan. Yung mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi naniniwala sa salita ni Kristo. Tawag dito mga heretics. Kaya pala, may binanggit ang Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, kayo mapagawa ng masama. Ang sabi nila, di ba Panginoon, nangarap kami sa pangalan ko? Di ba Panginoon, nagtaboy kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Di ba nagpahayag kami tungkol sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Ito yung mga tao kung saan pinituwis. Ito yung mga taong binabalutod yung salita ng ating Panginoon. Meron akong naging kaibigan na dati na babae doon sa kapulisan. May Bible study ako sa mga kapulisan. Ano siya? INC siya. Pero alam niyo po, hindi na siya nag-aatin ng INC. Nakita niya ang katotohanan. Nalaman niya yung katotohanan. Dahil, alam naman natin kung sino heretics. Ayon kay John, 2 John. 2 John, wala siyang chapter 9 hanggang 11. Binabanggit ito. Separate from all known forms of sin and immorality. Lahat ng klaseng tanyag na mga makikita natin pagdudulot ng kasalanan sa atin at ng immoralidad. Ito yung kung saan makita natin umpungan ng mga inuman, sugalan. Dapat lumayo tayo sa mga ito. Sabi niya ni Apostol Pedro,